So, good day. I'm Moriel James Cancino from BSCB 1B. So, ang app na ginoad natin is Personal Finance Tracker. So, mag-start tayo sa import and class definitions, no? So, import Tkinter as TK. Tkinter and message box from Tkinter for GUI components and pop-up messages. And yung date time naman is for date validation. So, saan naman tayo class transaction? This class models a financial transaction. Naglalaman ito ng self, amount, category, transaction type, and date. Amount. The amount of money involved in the transaction. While category is the category of the transaction. For example is grocery, salary, mga bills, ganyan. Transaction type naman is, for example is expenses, income, and transfer. While the date naman, the date of the transaction. Sa class finance tracker app naman is tayo ng init method. Nag-initialize tayo ng main application for the window na root. Nag-set din tayo ng window title to personal finance tracker. And nag-initialize naman tayo ng empty list, self transactions. And nag-create tayo ng mga labels, entry, fields, and buttons for transactions. Ayan, no, yung amount nga, entry for the transaction amount, category, entry for the transaction category, etc. Ayan, no. Ayan, no. So, same lang mga yan. Ayan. Tapos, ito naman tayo sa sa add transaction. Yan, sa add transaction tayo. Add transaction method. Nag-collect tayo ng user input from entry fields. So, nag-validate tayo ng mga inputs, nag-check ng missing fields, nag-convert tayo ng amount to float, no? And nag-verify tayo ng date format. Nag-create din tayo ng transaction object at nag-add ng mga transaction list. Ayan nga, no? So, ayan, nag-show din tayo ng success message and nag-clear tayo ng input fields. So, dito naman tayo sa sa view transaction method. Ayan. Ayan, no, nag-check tayo ng mag-check tayo if merong mga naka-display na transaction. Tapos nag-create din tayo ng strings para sa details ng mga transactions natin. So, naglagay rin tayo ng transaction sa message box natin. Ayan, no. Ayan, pinalitan din natin ng peso sa yung amount natin kasi gumagamit tayo ng peso. So, ayan yung message box natin. Tapos, saan naman tayo sa clear entry fields method naman.
So this clears the input fields by deleting the text in the amount entry, category entry, and date entry. So here naman tayo sa logout method. So ayan, no. Lagay tayo ng self.root yan and self-login window. Sa authenticate method naman is ito ay nag-check ng provided username and password and match hard code values. So ang in-input natin na username is babyjack and yung password natin is 1 2 3 4 5 6 7 8. And nag-call tayo ng login success kung yung in-input natin na username and password is correct. Otherwise naman login failure if hindi siya nag-match. Otherwise sa on login success function naman is nag-initialize tayo ito ay nag-initialize ng main finance tracker application window by creating an instance of finance tracker app. Yun na. So on login failure ito ay nag-display ng error message box para sa mga failed login attempts. Sa show login window function naman is nag-create tayo ng login window para sa username and password, no? And nag-add din tayo ng login button na tumatawag sa authenticate function with the provided credentials. Ayan yung mga ginamit na font. Ayan yung mga font color natin. So dyan sila nakapaloob. And yung main execution naman natin is show login window. Tinawag niya si show login window para i-display yung login window pag nirun na natin yung script natin, yung code natin. So let's run our code na, no? So let's run our code. Ayan, no? Lumitaw na yung login window natin. So yung username nga natin is babyjack and yung password natin is 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. So login na tayo. Ayan, ito na yung main app natin. So ayun nga, no, yung mga nilalaman ng account natin is like expenses, income, and transfer. Ayan sila. So mag-input tayo ng example. For example is amount natin is 13 for the food, and date is 2024.
Ayan, no, so add transaction na natin pag na-kompleto na natin yan. And so na transaction added successfully na. And ito na, view transactions na. Ayan, no, so ayan na yung output natin na gano'n na. And expenses amount natin is 1,300 pesos. Category natin is food, and yung date natin is ayan, May 23. So if gusto mo pa mag-add ng transaction, pwede ka naman na umulat, no? So that's it. Lastly, nag-add din pala ako ng logout button para sa natin. So ayan, back na tayo sa login window.